masyado sila mamulitika. Ganyan ang Amerika, hindi ko natin maano. Anyone na makakalaban na nila sa politika, dudurugin nila. Kaya nga po, pansinin ninyo, bakit galit na galit sila sa mga Duterte? Kasi ang mga Duterte, alam na hindi sila gusto at naging friendly sa China. Because of that, galit na galit sila sa mga Duterte. Di ba ho? Napaka-obvious. Tapos ngayon, what happened now, yung foreign policy ng ating presidenteng si Bongbong Marcos, from noong una against siya sa Amerika, naging pabor sa Amerika, simply means, merong ginawa ang Amerika. Tandaan ninyo, bago nangyari yung pagbabago ng foreign policy ni Marcos, pumunta muna siya sa Amerika twice. Anong usapan dun? Yung simpleng pagbabago ng posisyon sa foreign policy, napaka-obvious. Makalandag pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay na ang korte. So, para sa akin, wag lang gamitin yung Senate kasi hindi maayos yung ganun. Sa Senado, partikular na sa Committee on Women, Children, and Gender Equality ni Risa Hontiveros ay nahaharap sa iba't ibang paratang si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero para kay Senadora Amy, hindi ito ang tamang venue dahil hindi naman aniya mandato ng Senado na magsagawa ng paglilitis. Dagdag pa niya na mga paratang kay Pastor Apollo ay nasa korte na kung kaya't di na dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa Senado. The Senate is not a prosecutorial body. We only recommend new legislation and as a result, it's important that we stay with our mandate. Ang Senado sa pamamagitan ng komite ni Hontiveros Stress na tong Allen to. Sabi niya, paano ba ako magiging presidente? Wala na si Leni Robredo. It's my time. ay naglabas ng arrest order kay Pastor Apollo. Ang pastor ay hindi niya ito sisiputin ang kanyang constitutional right at hinamon pa si Hontiveros na dalhin ang kanyang reklamo sa korte. Disagree o hindi pumapayag. Tutol si Marcos. Amy Marcos, tutol sa arrest order. Okay?